Okay, so right now tuturuan ko kayo ng psychology sa bullish market. So mabilis lang to. May nagsabi lang sa akin ito about CAS and gusto niya kasing mag-stock and bumili dito ng CAS. Okay? So always remember that number one, liquidity moves the price. So for example, nandito lang yung pump. Okay? Kaya siya nagkaroon ng sobrang pump because of FOMO or fear of missing out. Ayaw nilang maiwan sa pag-pump so humabol sila. Okay? So, yung iba naka-take profit and yung iba na-liquidate dito. Okay. So, ngayon, number two, paano mo malaman na magre-reverse na si price? Okay. Always look sa higher time frame. Okay. And always mark the highest level. Bakit importante yan? Okay. Siyempre, hindi mo gusto bumili dyan ng price para mag-long ulit. Although maglo-long naman siya, pero hindi magandang position to. Kung naka-position ka dyan ng buy at tumaas siya, hindi pa rin siya magandang position kahit naka-profit ka. Mas maganda kung dito ka bibili or dito. So, bakit kailangan mo hanapin yung last high? Para malaman mo if si market is gusto na talagang bumaba, hindi niya to babasagin. Okay? So, paano mo mako-confirm? So, dito nasa 1 week time frame tayo. So, pag pumunta tayo sa 1 day, lagi nyong i-check yung next candle. Yung next candle ng market. So, yan yung next candle niya. Red. Okay? So, ibig sabihin gusto niya bumaba. Same thing dito. Okay? So, same thing dito. Pero, hindi pa to tapos. Okay? Hindi pa to tapos na red kasi kung makikita nyo yung oras, may 20 hours pa. Possible pa yan mag-color green. Okay? 1 day yan. So, sa 1 week, yan. Kita nyo sa 1 week yung after ng pump is color red na. After ng pump is color red na. After ng pump is wala pang red. So, hindi pa to confirm. So, yan yung isang way para ma-check nyo if yung market is nasa reversal point na siya. So, next, retracement measurement. So, depende sa TA nyo kung paano nyo to i-analyze kung saan kayo bibili ng discounted price. Let's say dito or dito. Mas better yan compared sa dito ka pumosisyon ng long or dyan ka nag-stock. Okay? So, kahit mag-profit yung dito mo, hindi pa rin siya magandang position. Maganda yung dito, tsaka dito. Okay? So, dyan ka bibili sa mga retracement measurement niya kung ano yung pagkaka-TA mo. So, pwedeng dyan and pwede dito. Depende sa'yo. Ngayon, dito na papasok yung fear. Okay? Let's say nagpa-pump si market. Kaya mo gusto bumili dito kasi nakikita mo yung sunod-sunod na pump niya and ayaw mong maiwan. Kaya ka natatakot. Ano daw? So, bakit ayaw mong maiwan? May history ka ba? So, wag ka matakot, no? Natatakot ka maiwan dyan, kaya nag-all-in ka dyan at kala mo maglulong. Okay? So, wag nyo gagawin yon. Lagi kayong mag-antay ng retracement. Ayan yung mga retracement sa market, yung bumababa. Okay. Ngayon, nagkaroon siya ng retracement. Nakapasok ka na dito, let's say, sa ilalim. Ngayon, papasok na dyan yung greed sa market. Okay? Tapos na yung fear. Nakapasok ka na maganda eh. Pwede ka dyan mag-take profit sa 25%, pwede ka mag-take profit sa 50%, pwede ka mag-take profit sa 70% and sa pinakataas. Ngayon, minsan, dahil sa sobrang greed natin, nandito na si price. Nandito na si price is hindi mo pa kinuha kasi usually yung iisipin mo is tataas pa yan. Okay, nakikita mo yung PNL mo eh, malaki na yung kita. So usually tataas pa yan. Ngayon, since hindi siya tumaas at bumaba siya, dun ka ngayon nagsesell. Dito kayo nagsesell ngayon. So, instead na yung sell or yung retracement hanggang dyan lang, bumababa patuloy si market kasi natatakot na yung mga tao na baka bumalik siya dito sa entry price mo. So, nagsesell sila lahat. Nakakita lang sila ng red candle. Which is dapat nag-take profit ka na dito sa taas. Kaso dahil sa greed, dito ka tuloy nag-end up. Okay? Nawala pa yung mga profit mo sa area na to. Gets? So, yon. Lagi niya lang tatandaan, pag nagpa-pump yung market, wag habulin. Tapos, pag TP na, TP-hin mo na. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito. And good luck sa mga trades. And pag may question pa kayo, comment nyo lang sa